Ka-Express, mula nang mawala si Kai Sotto dahil sa kanyang ACL injury nitong January, tila nawala ng gulugod ang Gilas Pilipinas. Ayon mismo kay Coach Tim Code, with Kai we can beat anybody. Pero ang katotohanan, simula nang mawala ang 7-3 cornerstone ng ating national team, sunod-sunod ang kabiguan ng Gilas. Tinalo ng Chinese Taipei at New Zealand sa final qualifiers at hirap na makabuo ng interior dominance na dati kayang-kaya kapag si Kai ay andun sa gitna. Hindi lang basta taas ang meron si Kai, ang kanyang kombinasyon ng footwork, timing, passing at instinct bilang modern center ay bihirang-bihira sa Asia. Wala ring ibang bansa ngayon na may 7-3 player na kayang sabayan ang bilis ng laro, lalo na sa FIBA format. Well, sa totoo lang, nung nandyan si Kai, noong 2023-24, natalo ng Gilas ang Latvia, FIBA number 6, at nagpasabog ng upset sa mga powerhouse na hindi nila matalo ngayon. At ngayon, kahit may Justin Brownlee, AJ Edo at Junmar Fajardo, kulang pa rin ang sistema dahil wala ang defensive anchor na nagsasara ng shaded lane at nagbibigay spacing sa opensa. Wala si Kai sa 2025 Asia Cup at di rin siya sumama sa team papuntang Saudi Arabia. Sinabi ni Coach Tim na wala pang pressure na bumalik si Kai hanggat hindi pa siya fully recovered. Pero malinaw na kung may Kai, may laban. Kung walang Kai, naghahanap ang Gilas ng sarili nitong identity. Isang problemang hindi nararanasan ng Iran kay Hamid Haddadi o ng China noon kay Yao Ming. Sa Pilipinas, Kai ang sentro, literally and figuratively. Kapag wala si Kai, hindi lang height ang nawawala, kundi tiwala. Hindi ito ang simula na inaasahan ng Gilas Pilipinas. Sa unang laro pa lang ng FIBA Asia Cup 2025 group stage, tinambakan agad ng realidad ang pambansang kupunan nang mapahiya sa Chinese Taipei, isang team na dating kaya nating sabayan, minsan pa nga'y lampasan. Pero nitong August 5, nakikita ang ibang klaseng Gilas ang sumabak, kulang sa rim protection, hirap sa defensive rebound, at walang tunay na interior threat. At malinaw ang dahilan, wala si Kai. Si Kai, kung naroon, sana'y nasara ang paint laban sa mga guards ng Chinese Taipei na paulit-ulit na umaatake at bumutas ng depensa. Sa kanyang tangkad na 7-3, kahit hindi niya i-block lahat, maiba lang ang angles ng tira ay sapat na para pigilan ang ritmo ng kalaban. Kung meron ding Kai sa opensa, sana'y naiwasan ang mga sunod-sunod na 4 shots ng Gilas sa perimeter. And he creates spacing just by standing, he commands double teams, he makes other better, at lalong napapansin yan sa kanyang pagkawala. Ayon sa mga coaches, ang game plan ng Chinese Taipei ay simple, pilitin ng Gilas na umatake sa gitna kung saan walang Kai para sumalubong. Umeepekto ito? Walang intimidation factor, walang shot blocker, walang natural na 7-footer na pwedeng bumawi kung umiinit ang opensa ng kalaban. Kung naglaro si Kai, iba siguro ang kwento. Ang Gilas ay may panalo sa Latvia at New Zealand nung nandun pa siya. Mas malalakas na teams kumpara sa Chinese Taipei. Kaya't hindi malabong sabihin, kung naroon si Kai, baka hindi lang panalo ang nakuha natin, baka statement win pa. Pero ngayong wala siya, nararamdaman agad ang bigat ng kanyang pagkawala. At sa ganitong competition, isang tao lang ang kaibahan ng pagkatalo at pagkapanalo. Si Kai sana ang sagot, pero wala siya. Yes, masakit ang pagkatalo sa Chinese Taipei. Yes, ramdam ang pagkawala ni Kai, pero hindi pa tapos ang laban. May 2 pang laro ang Gilas sa Group D sa FIBA Asia Cup kontra Iraq at New Zealand, at kahit wala si Kai, may paraan pa para makabawi. Una sa lahat, experience at chemistry ang sandata ng Gilas. Nariyan si Justin Brownlee na kahit galing injury, unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa. Siya pa rin ang clutch leader, at kung mahanapan siya ng sapat na suporta, kayang-kaya niyang buhatin ang team with key moments. Kasama niya sina Sergio Perez, Chris Newsome at Dwight Ramos, mga veterans ng international basketball na alam ang galaw ng FIBA game. Sa darating na laro kontra Iraq, mas may pagkakataon ang Gilas na gamitin ang kanilang speed at outside shooting. Kulang sa experience ang Iraq sa mga big stages, at kung mapipilit ng Gilas ang running game, maiiwasan ang kahinaan nila sa paint, dapat pabilisan ang laro at i-capitalize ang athleticism. Kontra naman sa New Zealand, kailangang maging matalino ang Gilas. Alam nating physical at structured ang laro ng Tall Blacks, pero nakita rin natin noong 2023 kung paano natin sila napalo gamit ang active zone defense, rotation ng wings at sabayang pang-press sa backcourt.
Kailangan ding umangat ang laro ni AJ Edo at Junmar Fajardo para pigilan ang entire scoring ng New Zealand. Sa sistema ni Coach Tim, hindi iisa ang bida, pero kung gusto nilang manalo, kailangan ng collective heroism. Hindi sapat ang isang player lang, kailangang magising ang buong Gilas at ipakitang kahit wala si Kai, may puso pa rin ang Pilipinas. Kai may be the soul, pero andito pa rin ang puso. Ang pagkawala ni Kai ay hindi lang issue ng tangkad o depensa. Ang tunay na epekto nito sa Gilas ay mas malalim, emotional, psychological at systematic. Sa mga nakaraang taon, dahan-dahang itinayo ang Gilas system na may Kai sa gitna. Siya ang sentro ng depensa, ang gravity ng opensa at simbolo ng Pilipinas laban sa lahat sa international basketball. Kapag nawala ang haligi ng bahay, kahit kompleto ang bubong, pader at ilaw, gumuguho ang balanse. Emotional na sandigan si Kai, tuwing andyan siya, tumitibay ang kumpiyansa ng team. Alam nilang may backup sa likod, may rebounder, may weak side protector, may inside option. Kapag wala siya, pansin mo, madalas nagkakatinginan ang Gilas sa depensa, sinong babantay sa loob, sinong ko-contest sa tira, at sa opensa, nawawala ang spacing, hindi takot ang depensa na umatake dahil alam nilang walang towering presence sa ilalim. At higit sa lahat, nawawala ang leadership aura. Si Kai ay hindi lang future ng Philippine basketball, siya ang mukha ng bagong Gilas. Kaya't bawat game na lumilipas na wala siya, hindi lang katahimikan sa shaded lane ang nararamdaman, may kulang sa puso, may kulang sa paniniwala. Hindi lang player si Kai, siya ang access. Kapag umikot ang mundo ng Gilas sa kanya, gumagana ang lahat. Kapag nawala siya, umiikot pa rin ang mundo, pero wala sa tamang direksyon. Ang pagkawala ni Kai simula January dahil sa kanyang ACL injury ay nag-iwan ng malaking bakante, hindi lang sa paint kundi sa puso at kumpiyansa ng Gilas Pilipinas. Natalo sa Chinese Taipei dahil walang anterior anchor, nahirapan sa New Zealand dahil walang shot blocker na magtatakda ng tone ng depensa, bagamat may sakit ang sugat ng kupunan, hindi pa tapos ang laban, at may liwanag sa dulo ng rehab tunnel. Ayon kay Coach Tim, may optimism na makabalik si Kai sa late October, sapat para makasali sa first window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa November, kung handa siya at walang komplikasyon. Ang projection na ito ay base sa typical na ACL recovery period na 9 hanggang 12 months. At sinasabi ring patuloy ang kanyang rehab hanggang sa ngayon, taking it day by day upang hindi mapilitan ang premature return. Kung makabalik nga si Kai sa late October, may posibilidad na makalaro siya kontra New Zealand sa Cebu by December 1 at maging malaking sandata ang kanyang presence sa Gilas lineup ng world-class na opensa at depensa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.